Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating Love Therapy online ngayong Thursday. And yung pag-uusapan natin is really interesting. You know na nasa ika-7th phase tayo ng ating reconstruction, and we are talking about yung pinaka-importanting part ng construction, which is yung tenants, na yung nakatira. For the past 2 weeks, na mention natin sa inyo na ang dapat tumira sa atin ay ang Espiritu Santo. Tayo ay ginawa ng Diyos para tirahan ng Holy Spirit. Okay? At kapag yung Holy Spirit wala sa atin, kapag yung tenant hindi nakatira ron, so maraming pwedeng mangyari. Sometimes hindi makonect ng mga tao yung um, yung tungkol sa Holy Spirit at sa kanilang love life, na parang dalawang magkaibang subject. But hindi, ang love life natin, family, to be honest, every other aspect ng buhay natin ay mabibless kung ang Holy Spirit yung nasa loob ng bahay, nakatira sa loob. Pagka yung Holy Spirit ay wala sa tao, nasabi na natin sa inyo yun sa mga past love therapy natin, the past 2 weeks, yung tao ay lost at kung ano-anong mga wrong decisions, wrong choices yung gagawin niya. And actually today you will understand this better. Okay? Kasi we're talking about yung tenants, okay? Yung nakatira. Yung Holy Spirit gustong tumira, yung tayo ay ginawa ng Diyos para tirahan ng Holy Spirit. But actually hindi lang 'yan. Did you know hindi lang yung Holy Spirit ang gusto actually tumira sa atin? Actually, pag binasa natin yung Biblia, we're gonna be talking about we're gonna see yung revelation ng Panginoong Hesus. Kasi kung ang Holy Spirit, ang Holy Spirit wala sa tirahan, wala sa loob natin, anong pwedeng mangyari? Pwedeng mangyari yung tinatawag na home invasion. Okay? Narinig na ninyo yung mga akyat bahay? Home invasion. Mga magnanakaw na pumapasok, squatter na pumapasok sa mga properties na walang nakatira, and they mess things up. Right? Gagamitin lang nila yung lugar, sisirain yung lugar kasi wala dun yung may-ari, wala dun yung nakatira. No matter how beautiful it may be, kung walang nakatira doon, soon, it's just a matter of time na may papasok doon, i-invade yung lugar, and what a disaster. At yung Panginoong Jesus, pinag-usapan niya, sinabi niya sa atin yung tungkol sa home invasion na yan. Marami ang, let's say, naka-experience na ma-invade yung bahay nila, and it's not a good experience. Now, we are talking about something even more important than yung physical na bahay. We're talking about us, home invasion. Sino ang pwedeng mag-invade sa atin? Sabi ng Panginoong Jesus, when an unclean spirit goes out of a man, unclean spirit ay evil spirit, he goes through dry places. When we talk about dry places, it's not necessarily mga lugar talaga, okay? Mga disyerto, lugar na ganyan. Let's say dry places, mga lugar na walang buhay. Ang evil spirits ay espiritu ng kamatayan. And so nagpupunta sila para mag-produce ng kamatayan sa kung saan-saan. That's why may mga depression, suicidal thoughts and things like that. Because we know na yung evil spirits ay siyang nagbibigay ng idea sa mga tao na gawin yung mga bagay na yan. So, they go sa dry places, seeking rest, and finding none. Hindi daw sila makapagpahinga. So, he says, I will return to my house. Tingnan niyo yan. And we're talking about, sabi ni Jesus, kapag yung evil spirit umalis sa katawan ng tao. So, obviously, ang tinutukoy na house dito, hindi house, bahay. But yung katawan, yung katawan ng tao, yung buhay ng tao. Sabi ng evil spirit, babalik daw siya doon sa pinanggalingan niya yon. My house, which I came. Tingnan nyo how he is. And when he comes, he finds it swept, malinis na, put in order. Okay? Maayos ang lahat kasi walang evil spirit doon. You see, pag pinalayas natin yung evil spirit, what happens? Yung tao nagiging malinis. That's why pag sa church, after ng strong prayer, yung mga tao, they feel
they feel light, they feel, 'di ba? Free, 'di ba? Parang may naalis sa balikat nila, 'di ba? May mga tao na nagpunta sa church depressed after as soon as we finish yung strong prayer, yung tao they feel very very well. Why? Kasi naayos, naalis yung evil spirits. Kaya lang lahat ng sensation na yan, feeling na yan ay mawawala kung makakabalik yung squatter. Yeah? So, kasi sabi babalik daw yung evil spirit. Pagka bumalik siya, nakita niyang walang laman. Nakita niya maayos kasi wala na siya ron. Walang laman kasi wala dun yung nakatira. Anong gagawin niya raw? Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. So magsasama pa siya ngayon ng 7 pang mas. Mga 7 pang squatter. Mga 7 mas malala, mas baboy kaysa sa kanya. Right? Papasok sila kasi dati mag-isa siya. Napalaya siya. So ngayon, magsasama siya ng 7 mas malala sa kanya, mas masama sa kanya. Para nang sa ganon, hindi na madaling paalisin, di ba? 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell. Dahil nga, titira na sila ron, mag-i-squat. Home invasion. I-invade nila yung bahay. And the last state of that man is worse than the first, obviously. Bakit worse? Kasi kung dati isa lang yung evil spirit, kung dati isa lang yung evil spirit, ngayon ilan na sila? Ilan na yung evil spirit? 8 na sila. 8 na sila. That is why it is very important, my friend, na intindihin ang dapat tumira sa loob natin ay ang Espiritu Santo. That's it. Pagka ang Espiritu Santo ay wala sa loob ng tao, kasi dalawa lang yan. Pagka yung Holy Spirit wala, yung evil spirits ang titira. At kapag yung evil spirits tumira, what happens? Ano sa palagay nyo yung gagawin niya sa bahay? Madaling ano yan? It sounds very, very, let's say, very heavy yung sasabihin ko. I sometimes I don't like na magbigay ng ganitong mga examples kasi napaka-brutal nila, di ba? Pero ito yung nakikita natin. Ito yung nakita natin at least, di ba? Napaka-obvious. I remember, ako ay, lumaki sa San Andres Bukid. Okay? Sa Manila. San Andres Bukid. And malapit yun sa Paco. Now, alam niyo yung PNR. Yung tren. Diba? Yung station. May station doon malapit Paco Station. Merong Vito Cruz Station and then Paco Station. So, doon ako nakatira sa gitna. Yeah? San Andres Bukid. Maayos na area and so on. Pero from time to time, kaming mga magpipinsan and yung mga uncle ko noon, nagpupunta kami sa Riles kasi nga PNR. Pupunta kami sa Riles. And doon, naglalaro dati. Right? But as time goes by, you start seeing maraming squatter yung tumitira. Naging squatter sa tabi ng Riles. Diba? Okay. There was a time, I think, mga 1990, not sure, 1996, something like this, 97, 98, something like this, na yung government nagkaroon ng idea na magtayo ng buildings. Malalaking buildings na gano'n. Para yung mga nakatira, sa tabi pa rin ng Riles, pero buildings. Sa labas. Medyo labas. Parang sa ganun yung mga nakatira doon sa Riles, hindi na tumira sa Riles, but lumipat doon sa may, magbabayad sila ng konti, pero mas maayos, di ba? Safe, lilinis yung Riles, plus meron pa silang tirahan. Okay, gumawa silang maraming building. I think hanggang ngayon, nandun pa rin. I really need to check it out, kung nandun pa yung mga building yan. But what happens? So, 98, 99, yun yung mga years na andun ako sa church, nag-evangelize kami. Usually, nag-evangelize kami doon sa area yun. And yun yung time nga na naglipatan na yung mga squatter. And what happened is that, lumipat sila doon sa mga building. Okay? But you should see, ano nang sitwasyon ng building? My friend, yung building na dati maayos, maganda, ngayon, it's
It's the same thing. Squatter na, ngayon patayo naman. Dati squatter pa lang, ngayon patayo ng squatter. It's the same thing. Ang gulo, marumi, right? Like I said, napaka-brutal ng example na to. Kung may nasasagasaan, pasensya na. But kung isi-search ko yan sa YouTube ngayon, o sa Google ngayon, at ilagay ko yung picture, walang pwedeng mag-argue sa akin na totoo yung sinasabi natin na yung building ay naging squatter. There you go. There you go. Anong problema? Ang problema, hindi yung building. Ang problema ay yung tumira. Lahat ba sila ganon? Of course, hindi. Yung mga ganon, I don't believe nandun sila. yung mga hindi ganon, lumipat na sa mas maayos na lugar, mas, mas may dangal na lugar. Pero, right? Maraming nandun. Kasi, the thing is, actually, hindi lang yan naman doon. Sa kahit saan. Pwede kang magkaroon ng magandang bahay, pero kung ilalagay mo doon, okay, ay mga burara, ang ilalagay mo doon, mga walang paki, hindi marunong, walang disiplina, yung bahay na yung gaano man kaganda ay masisira. Hindi to isang bagay na dapat masaktan yung tao pag naririnig. This is something na natural. Now, yung isang tao naman na maayos, kahit saan siya tumira, malinis. Yes or no? Kahit saan siya tumira, ma-organize, right? So wala yan sa lugar kundi nasa tao talaga, di ba? Walang pwedeng mag-argue diyan. Now, imagine kung ang evil spirits ang nakatira sa tao. Imagine kung ang evil spirits nakatira sa iyo. Hindi Holy Spirit. Sabi natin kanina, ang tenant dapat Holy Spirit. Okay? Kung hindi Holy Spirit ang nakatira, kung evil spirit ang nakatira, ano kaya ang nasa loob ng taong yun? Ano kaya ang nasa utak ng taong yun? Kasi, you know what? Let me show you this. Whoever lives inside you, possess your mind. Whoever lives inside you, possesses your mind and control your thoughts and ideologies. And this is very, 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 very true. Sino man yung nasa sa loob mo, siya yung may control ng utak mo. Just like sa bahay. Sino man yung nakatira, siya yung may control ng nasa bahay. Siya yung may control doon. So kung ang Holy Spirit ang nasa loob ng tao, yung Holy Spirit yung magkokontrol ng isip ng tao. Yung Holy Spirit yung magbibigay sa kanya ng guidance para alam niya kung paanong, halimbawa, single, diba? Alam niya kung paano maghanap ng tama. Kung married siya, alam niya kung paano magsasalita sa asawa niya, kung hindi pa man believer yung asawa niya. Kung believer na, alam niya kung paanong makipag-deal sa asawa. Kasi yung Holy Spirit yung nag-guide. Yung Holy Spirit ang nagbibigay ng ideas kung paano kausapin, kailan kausapin, and things like that. Kasi yung Holy Spirit yung nakatira. Pag yung Holy Spirit yung nakatira, siya yung magpopossess ng isip natin at magkokontrol ng isip at ng ideas natin. Now, baliktad, ganun din. Kung yung evil spirits ang nakatira sa tao, hindi Holy Spirit, my friend, ang mga ideas ng taong to halang. Ang mga ideas ng taong to tagilid. That's why may mga taong hindi marunong pumili. Yung mga single na hindi marunong pumili. Hindi marunong. Sasabihin nila, hindi ako swerte sa law. Hindi ka swerte. It's just that possess yung utak mo ng espiritu ng confusion. Hindi Espiritu Santo. That's the reason why yung mga married, hindi ko na alam, hindi ko alam kung ipaglalaban ko pa yung marriage ko or not. May doubt sila. Bakit? Kasi wala doon yung spirit of assurance. Yung mga paniniwala na hindi na magbabago asawa ko. Saan galing yung idea yan? Saan galing yung ideology na yan? Do you think galing yan sa Holy Spirit? Do you really? Please, I need you to just answer that question a little bit. Okay, sandali lang. Inom lang ako, pag-isipan nyo kung anong tamang sagot. Do you think yung idea na hindi na pwedeng magbago yung asawa ko, hindi na pwedeng magbago yung mga anak ko, do you think galing yan sa Holy Spirit? What do you think? Of course, hindi. Kasi yan ay idea of what? Yan ay idea of negativity. Yan ay idea of doubt. Sabi sa Biblia, everything is possible para sa mga naniniwala. How many testimonies we heard? Ng mga taong may marriage na tagilid, may marriage na alanganin, and yet na-restore. Why? Kasi yung Holy Spirit ay Spirit of Restoration.
Nasa week tayo ngayon ng prophecy. Ezekiel. Kita niyo yung valley? Yung valley ay puno ng what? Patay na tao? No! Yung valley ay puno ng kalansay. Hindi naghihingalo. Kung naghihingalo, it's easy to revive. Right? Kasi, kamamatay lang, nawalan ng malay. So, it's easy to revive. Nawalan lang pala ng malay. Right? But no, si Ezekiel ay nasaan? Nasa valley ng dry bones, mga kalansay, matagal ng patay. Kaya tinanong siya ngayon ng Diyos, Ezekiel, tell me, pwede kayang mabuhay itong mga kalansay na to? And si Ezekiel, sabi niya, kayo lang po nakakaalam. And sinabi ng Diyos, okay, so, magsalita ka and see kung ano mangyari. Magsalita ka. Mag-prophesy ka and makikita mo. Nag-prophesy siya and tumayo ngayon. Kasi yung isipan ni Ezekiel ngayon ay guided ng Espiritu Santo. Hindi sinabi sa kanya, okay, magsalita ka. And then si Ezekiel sabi, pero Panginoon, kalansay yan eh. Imposible na yan. Wala na yan. Kalansay na yan eh. No. Kasi siya ay guided ng Holy Spirit. So nung sinabihan siyang mag-prophesy, nag-prophesy, and nabuhay yung kalansay. Actually, hindi kalansay, right? Kasi nagkaroon ng balat and so on, ng laman. Yung Espiritu bumaba, and there you go, na naging army, sabi sa Bible. So, what we see is that walang imposible sa Diyos. Pero how many people they think, yung asawa ko wala na, Pastor. Wala na to. Divorce ang solution diyan, Pastor. Kasi wala na. Imposible na. Imposible. We know na may mga kaso na talagang kailangan ng, we know that. Pero hindi naman laging ganyan. Yan ay mga rare situation. Kasi in many cases, kaya sinasabi lang ng tao na wala na. Hindi dahil sa sinubukan na nilang lahat. It's because wala silang faith na pwede pang magbago. And the question is, bakit wala silang faith? Kasi yung isipan nila ay possess hindi ng spirit of faith. You see? Iba ang nakatira sa bahay. Kapag yung tao ay tinitirahan ng ibang espiritu, yung espiritu yun yung magkokontrol sa isip. Kaya maraming nai-scam, maraming naloloko, maraming nasasaktan kasi hindi Espiritu Santo ang nakatira. People, you can believe or not, but that is what the truth really brings sa buhay natin. That is why you need to understand how important na tumira ang Holy Spirit sa bahay. Pagka ang Holy Spirit ang nakatira sa bahay, una, walang squatter. Okay? Walang demonyo. Walang demonyo na gugulo ng bahay, gugulo ng mga, mga lugar na yan. Walang demonyo. Una sa lahat. Pangalawa, yung Holy Spirit, yung magbibigay ng tamang ideas kasi siya yung magpopossess ng isip. Whoever lives inside you possesses your mind and control your thoughts and ideologies. That's it. So kung ang evil spirit ang nakatira sa tao, we cannot expect na itong taong to will have the faith na pwedeng magbago yung love life niya, pwedeng magbago yung marriage niya, pwedeng magbago yung family niya. I cannot expect. Why? Kasi evil spirit yung nasa loob. Evil spirit yung nasa loob. Ano ba yung evil spirit? Ang evil spirit ay spirit of doubts and, confusion and lahat ng negativity yan. So how can I expect na itong taong to maniwala na pwedeng mabago yung buhay niya? Hindi mababago yan. Of course hindi. Think about these people. This is very deep. That is why mag-ingat po kayo. Tanungin niyo po yung sarili niyo kung sino ang nakatira sa loob ninyo. Now you understand kung bakit imbis na ang i-focus, kung wala pa yung Holy Spirit sa'yo, imbis na i-focus mo yung sarili mo, magbago asawa ko, gusto ko siya muna magbago. No. Kung wala pa yung Holy Spirit sa'yo, you have to pray. Kalimutan mo muna siya. Isang tabi mo yung asawa mo, isang tabi mo yung pagbabago ng asawa mo. Wag mo munang isipin yon. Ikaw muna. Yes, dali mo yung pictures niya sa church, pray, so on. Yeah, very good. But ikaw muna. Pray for you more. Invest sa'yo more. Ask the Holy Spirit na tumira. Only when the Holy Spirit is inside of you, then pwede ka nang, mag-focus sa asawa mong magbago. How can you pray na yung asawa mo ma-convert? Ikaw hindi pa converted. How can you pray na yung mga anak mo ma-convert? Ikaw nga, hindi mo pa nga kilala kung sino si Jesus.
Tapos gusto mo ma-convert sila. Gusto mo magbago sila. Parang sasabihin mo, wag kayong manigarilyo ha. Ako naninigarilyo ako, hindi pa ako lumalaya sa sigarilyo, pero wag kayong manigarilyo, masama to sa inyo. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense at all. So, si Satanas ay nagtatrabaho home invasion. Magnanakaw kasi siya. Gusto niyang pumasok at angkinin. Hindi yung katawan really. But here, the reason why gusto ni Satanas na pumasok sa katawan is because makokontrol niya yung utak. At pag si Satanas umakyat na sa utak, ay wala na. Yung taong yan kung ano-ano nang iisipin, andyan na yung drama niya, madramang nilalang, iyakin, emotional, yung taong yan ay, naku po, nakakaawang, nakakapagod na tao. Walang kabuhay, parang kalansay. Kalansay sa gitna ng lambak. Do you understand? Home invasion. So, ang atupagin natin ay tanggapin yung Holy Spirit. Yun po muna. Okay? Amen. May the Lord bless you abundantly. Magbabalik ako sa inyo ulit next week sa panibago nating Love Therapy online. But do not forget, this coming Sunday, magkakaroon nga tayo. Saturday and Sunday yung ating prophecy sa Valley of the Dry Bones. Okay? God bless you.